Hi guys, so today gagawa tayo ng 120 amp hour 48 volt system na battery Life PO4. So 3 volts each no kada cell nito at 16 pieces. So 3 times 16 is 48 volts. So gagawin natin is isi-series lang natin ito para makabuo tayo ng 48 volt system. So ito nga pala, itong itim, yan ang positive electrode. Tapos ito naman yung negative electrode. Okay? So, series lang natin ito. Pagkatapos, lagyan natin ng BMS para magamit natin sa ating solar setup. Let's go. So, ito nga pala ang diagram natin sa pagbuo ng ating battery, guys. So, as you can see, yung series connection ay alternate connection lang yan ng positive to negative. So, as kita naman dito sa diagram, pinag-connect lang natin gamit ang bus bar, yung positive to negative, hanggang umabot tayo, simula sa pinakauna hanggang umabot sa pinakadulo, sa first na battery cell, number 1, hanggang sa umabot siya dun sa number 16 na battery cell. As you can see rin dito sa ating diagram, nilagyan ko na ng numbers kada battery cell para mas madali siyang i-identify kung saan nyo ilalagay yung specific na mga wires ng ating BMS. Kasi kadalasan sa nakikita kong BMS, lalo na sa DALI, nakikita ko na meron silang mga nakalagay na numbers sa kada black at red na wire nila. So, madali mo lang yan malalagay kung saan, ma-identify mo kung saan mo dapat ilagay yung specific na wire kasi meron ng numbers na nakalagay. So, let's explain it one by one. So, ito nga pala si B0, guys. Siya yung pinakauna nga negative mo. So, usually, no, for example, itong 16 series na BMS nga cell, meron siyang 17 na strands ng wire. Una yan is si B0. Usually, color black yan. So, si B0, ilalagay mo yan sa first na negative. Tapos, yung kasunod yan na B1, which is usually color red yan, ilalagay mo yan siya dyan sa first na positive. And then, kasunod na yan, guys, si B2, lagay mo sa second positive, si B3 sa third positive, and so on and so forth, hanggang sa umabot ka kay B16, which is ang last na positive. Now, sa paglagay naman ng, yan ay para sa maliliit na wires ng BMS. So, para naman sa paglagay ng mga malalaki na wires ni BMS, itong si B negative, for example, 150 amp na BMS tong gamit ko. Si B negative is 2 gauge wire yung kapal niya. So, si B negative, ilalagay ko siya kay B0. Tapos, yung P negative naman, sa load side na yan. Diyan mo na ilalagay yung negative side terminal ng iyong solar charge controller o ng iyong inverter o ng ibang load. So, ganon yun. Tapos, ito naman si B16 or si B+, meron ding red wire yan si BMS na nakalagay yan sa label B+. So, ibig sabihin siya yung last na positive sa series mo. So, doon mo siya ilalagay. Kasama niya yung positive na wire na galing sa iyong inverter o sa iyong solar charge controller o sa iyong load. So, again, itong si B0, dyan mo ilalagay yung B0 na maliit na cable galing sa BMS, tapos yung B- or B negative na malaki na cable galing kay BMS. Tapos ito namang si P negative, siya yung i-attach mo dun yung negative cable na galing sa SCC or sa inverter. Tapos ito namang si B+ or si B16, dyan mo ilalagay yung B16 na maliit na cable galing sa BMS, yung B+ na galing rin sa BMS na pula ang wire, tapos yung positive cable na galing sa SCC or sa inverter. So ngayon, simulan na natin i-series to gamit ang bus bar. I-alternate lang natin yung connection.
So, na-series na natin siya guys sa 48 volt system na to. Next ating gagawin, mag-install tayo ng ating 150 amps na 17S na Dali BMS. Smart BMS na siya guys. Meron na siyang active balancer na 1 amp. Tapos 150 amps yung BMS niya. So, una natin gagawin, lalagyan muna natin to ng mga terminals para makabit natin dito. So, ito guys, nalagyan natin siya ng kanyang mga terminals. Yung para sa 16 string. Nilalagay natin sa each positive side. So, meron na rin siyang manual dito kung paano niyo yan gagamitin. So, simulan na natin mag-install. So, una natin ilalagay ay ang B negative. B negative. Kita nyo, may nakasulat negative. Ito yung negative electrode, ang white. Ang positive electrode ay itong black. So, una natin gagawin, lalagay lang muna natin to dito. Negative, B negative. Tapos, ito ring black na cable, lagay rin natin dito sa B negative. Okay. So, lang ito. Yan. So, yan. Kada strand nito, ilalagay natin siya sa positive electrode. So, first positive. Tapos, itong mga kasunod, again, lagay lang din natin sa positive electrode and so on.
So sa last positive guys, dito nyo na ilalagay yung red wire, which is nakalagay yan B positive. Ibig sabihin yan ang total positive. So kasama yan sila dalawa. Yan lang yan. So now na nalagay na to lahat, gagawin natin, connect na natin siya sa BMS. So lagay natin dito, connect na yan dyan. Next is lagay natin ang B, total negative dito, itong total positive. Yun, kita nyo umilaw na, ibig sabihin nag-on na siya. So, lagay lang din natin ang total negative. Yun. Successful guys. Now, check na natin sa Bluetooth nito para makita natin ang single cell voltage. Okay. Ito nga pala yung in-order natin na mga accessories para sa ating Dali BMS. So dito meron tayong USB UART para i-connect natin sa PC para makamodify tayo dun sa host. Then itong RJ45 connection para sa RS45 port dun sa inverter. Bali comms siya between inverter and battery. And then meron din tayong 3-inch LED display para sa parameters ng ating battery. Okay. So guys, ngayon mag-configure tayo sa BMS natin para ma-activate yung COM settings. So download muna tayo ng software dito sa Dali. Tapos install natin, tapos saksak natin to sa BMS at saka sa laptop para ma-settings natin. Okay? So naka-download ako ng software sa Dali BMS guys, sa website nila. At ito yung setup ko. Nakasaksak ako ng UART tapos ng RJ45 sa kanyang 485 nga port. So nakasaksak yung USB UART tapos yung RJ45. So ngayon na-open ko na, nakikita ko yung status ng battery ko dito. So ito yung mga cells. Tapos need ko lang mag-set sa comms. So yan ang hinahanap ko ngayon. So nahanap ko na yung comms para sa inverter. So ito siya guys, inverter none. So pag click mo yan, lalabas yung mga brand ng inverter. So unfortunately wala yung brand natin ng inverter, which is One Solar. So parang di siya supported. So wala pa rin hindi natin magagamit yung RS485 port niya sa ilalim mo. Kasi di siya supported ng ating BMS. So sayang. So ayun na nga guys, unfortunately hindi supported ng Dali BMS ang ating One Solar na inverter. So hindi magagamit. Masasaksak mo pa rin yung RJ45 na connection pero hindi siya magagamit kasi hindi siya supported, hindi ma-configure dun sa software ng Dali. So gagawin na lang natin is i-install na lang natin tong 3-inch LED screen para sa parameter ng ating battery at tapos ilagay na lang din natin yung RS485 na connection, baka naman. So dito guys, tinanggal muna natin yung UART cable na nagko-connect ng BMS papunta sa laptop natin. Tapos pinalit natin yung UART cable para sa ating 3-inch LED screen for battery parameters monitoring. Kita nyo? Yan yung sa RJ45, ang 485 na port. So bali ito. Tapos itong UART dito to sa LED screen. So ito siya guys. So simple lang to, saksak mo lang dito yung ito ganyan. Yun, kita na agad. Current 0, battery 12% na lang siya.
So, yun. Madali lang. Kita na natin yung status ng battery natin. All goods. Tapos, ito naman, yung isa, ito, saksak na lang din natin sa inverter. Bale dito. Diyan. Kahit di siya supported, sige na lang. Hello guys, so finally tapos na yung ating battery. Meron na siyang LED screen. Nakasaksak na rin yung RS-488 port, meron ng BMS, at meron na rin tong active balancer. So ngayon, i-connect na natin siya sa battery cable papuntang inverter para mapaandar na natin ito. Okay? So, gagawin na natin ay kita nyo itong P-. I-connect lang natin dyan ang itong black, ang negative battery cable dito. Tapos itong red, dito naman natin ilalagay sa positive. Okay? Ito, guys. Ito, yung positive, black. Okay. Now guys, for the moment of truth, nakakonect na yung BMS, battery, tapos battery cable. All that's left to do is to switch on the battery breaker. Okay. 1, 2, 3, go. Tack. Nothing's happening. So let's click this on. Yun! Lah, ba't nag-off? Welcome to use. Yun guys. Exhaust intake. Okay. So AC input priority mode. Load 0, 0. So gawin natin. Ay, hindi pala makikita masyado sa screen, no? Settings muna tayo. So ito guys, na-install natin yung DALI BMS na app. So open lang natin siya. Click lang natin tong BMS device. Need Bluetooth. On natin yung Bluetooth. Confirm. While using the app, allow. On natin yung location. Tapos scan lang natin. Confirm while using the app. Yun, kita na. So click lang natin. At ito na nga guys, ang pinakaunang reading, pinakaunang screenshot ko sa pag-open ng aking DALI BMS through Bluetooth. So ito yung parameters niya.